Finally, today masusubukan ko na for the very first time itong Sansan Matte Finish Liquid Foundation. Sobrang tagal na nitong product na to, pero as requested, kaya here it is. I got 2 shades actually kasi hindi ko alam kung anong shade talaga yung babagay sa aking skin tone. So I got number 2 and number 3. Since mura lang naman siya. I believe it's 130 pesos. Correct me if I'm wrong. Nawala ko yung resibo, kaya yun. Ito medyo parang dark sa akin yung number 3. Hindi ako sigurado, kaya I also got itong number 2. Ito naman sobrang light sa akin, kaya I think I'm gonna mix this two. Sansan Matte Finish Liquid Foundation with vitamins A, C, and E. Wala masyadong info na nakalagay sa box, except, nakalagay yung kanyang manufacturing date and expiry date, which is 2 years ang shelf life nitong foundation na to. Walang nakalagay dito kung meron siyang SPF, so I think wala. Ito yung packaging niya. Babasagin, not travel friendly, definitely. Ayan, meron siyang spatula. Sa opinion ko, yung spatula parang hindi siya hygienic, especially if it comes in contact with the skin. Tapos hindi naman sure kung yung skin ay malinis o hindi. Kaya I will be using itong Miss Bella Mixing Palette since dalawa yung foundation na gagamitin ko. Or I'm pretty sure magmi-mix ako. Pero try muna natin siya ng siya lang. I will be using, teka lang, nangangati yung mata ko. Lang. I'll be using this brush from Miss Bella. I-zoom in muna natin. Are. So, try muna natin yung number, what number is this? Number 2. Yung lighter shade. Pero, sigurado ako maputi sa akin to. Yes, it's maputi. Kaya, oh my gosh, the smell of success. Try natin to number 3. Yung consistency niya, nag-swatch ako before ako bumili, liquidy. Pero itong nakuha ko, medyo it's creamy. I don't know bakit gano'n. Siguro hindi consistent or kulang sa shake. I'm not sure. Medyo dark siya sa akin. Imimix ko na lang yung dalawa para sigurado. So, imimix ko yung dalawa. Oh, yeah. That's better. This is definitely a thick foundation. Medyo nahihirapan ako i-blend. Kasi parang ang kapal. Mukha siyang cakey pag hindi siya binlend ng husto. Pero ang ganda ng coverage na for sure. On one side, makikita nyo maganda talaga yung coverage niya. Natakpan yung kahit yung maliliit na rashes na kulay pula sa cheeks, natakpan niya, na-even out yung skin tone. Mixing the two, I think yung number 3, ito yung nagbigay ng yellow undertone. Kasi yung isa, yung lighter one is medyo ma-pinkish pa siya. Actually, pati yung pores ko natakpan niya. Maybe the reason why kasi it's thick at ang hirap niyang i-blend. Technique dito, kailangan mo talaga ng magandang brush and really blend it well. Kasi if not, like I said, it will look cakey. Yung smell, matapang yung amoy niya. Kagaya rin siya nung mga ibang Sansan foundation na nasubukan ko. Amoy coconut. Medyo mabigat siya sa mukha. Alam na alam mo talaga na you're wearing foundation. It looks cakey pag hindi talaga siya binlend ng maayos. Nakakatakot siyang hawakan sa face kasi parang pag hinawakan mo siya, matatanggal yung foundation. Alam niyo yun, parang hindi siya madaling kumapit sa skin. Yun. Or siguro matagal siya before mag-set. I will be using itong MK Mary Kay Translucent Loose Powder. Wala siyang coverage or whatsoever. Kailangan nyo talaga maghintay na at least 10 minutes para lang mag-set siya. Ngayon, okay na siya sa skin ko. Mukha lang siyang cakey kasi hindi pa siya nag-set. Pero ngayon nag-set na siya. Ang ganda na ng finish sa skin. Looks flawless. I think maganda yung combination ng number 2 and number 3 for my skin tone. 11:21. Hintayin natin siya. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya after kong mag-oil up and after kong pagpawisan. 4:51 PM.
And alam mo, na-surprise nga ako kasi ina-expect ko talagang medyo maghuhulas na siya kasi nga mainit na. Tsaka sobrang oily ko na dapat. Pero hindi. Yung smell niya na medyo matapang kanina, hindi ko na rin naaamoy. Nagta-transfer siya. Pagkasuot niyo puti, ingat lang kasi bongga yung pag-transfer niya. Parang hindi ganun karami yung oil na nakuha ko. Yung part dito sa nose, yun ang wala na kasi madalas akong pagpawisan sa ilong Pero the rest of my face, okay pa. Yung blush on ko, okay pa. Ang ginamit kong cheek tint is from Sansan din. So, probably by the time na ma-upload ko tong video na to, I already have the review posted on my blog. So, if you wanna check it out, link below. Nagustuhan ko siya. Maganda pa rin yung finish niya. Although I would say na hindi siya lightweight, pero hindi siya malagkit na nakakairita. I liked it. I will be back later for my final update. It's now 11:23 p.m. I hope you don't mind, nakapantulog na ako. Final update na lang to. Considering na 130 pesos lang siya, murang-mura, I'm very impressed. Isipin nyo, once lang ako nag-blot, tapos yung blush on ko, andito pa din. Or siguro maganda lang talaga yung blush on. Yun, pinagpawisan pa ako, tapos nag-oil up ako ng bongga. Isang beses lang ako nag-powder yung after kong mag-apply ng foundation para lang mag-set siya. Yun lang yung application ko ng powder. The rest, blot na lang. Very applicable tong kasabihan na to dito sa foundation na to. A little goes a long way. Pag sumobra ka, definitely mag-cake siya. Kaya kailangan blend it well. Pakonti-konti lang yung application, huwag masyadong masarapan, ika nga. It has medium to full coverage. Yun nga lang yung smell niya, medyo matapang. Pero nag-wear off din naman. Yung application, napansin ko parang medyo heavy siya sa face kasi hindi pa siya nagsiset. Pero once it's set, maghihintay lang kayo ng at least 10 minutes. Yun lang, matagal talaga siya mag-set. Pero after that, okay na, carry na talaga. I highly recommend this sa mga oily to very oily at naghahanap ng budget-friendly na foundation, available locally. Ayan, try nyo itong Sansan Matte Finish Liquid Foundation. Also, maganda rin pala siya sa picture, sa flash. Merong konting white cast pero hindi naman masugwan tingnan. If you wanna see individual photos ng product na to and ng aking face, the entire day, ilalagay ko yung link na aking blog post sa description box. Yun lang, maraming salamat. See you again on my next video. Bye! Okay, first of all, I'm very impressed kasi considering dumudugo yung labi ko, OMG! Oh my gosh! Okay, first of all, I'm very impressed dito sa foundation na to. Considering yung presyo niya, it's only 130 pesos. Kung mali yung presyo na binigay ko, comment lang kayo sa baba. Ano ba? Dumudugo pa rin. Excuse me, medyo nahila ko kasi yung lips ko. Kaya dumudugo siya. Tiring na, ano ba? Dugo ng dugo. It's a good foundation. Isipin nyo, isang beses lang ako nag-blot. Ano ba? Duguan naman ako. Nakakahiya. Wait nga lang.